Salamat po. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Brother Kenneth. So first time yata umawit ni Brother Kenneth na siya lang solo. So purihin po ang Diyos sa mensahe. Purihin po ang Panginoon. So ano bang title nun? He gave Himself. Okay. So He gave Himself. So consistent yun dun sa John 3:16 So that He gave His only Son. But we know that talagang ang Panginoong Hesus hindi ho siya napilitan dahil sinabi lang dun sa text na ibinigay siya ng Ama, but He willingly gave Himself. So talagang kalooban po ng Panginoong Hesus na ibigay niya ang kanyang sarili para sa ating mga makasalanan. Kaya purihin po ang Diyos sa dakilang pag-ibig at dakilang biyaya na kanya pong ipinagkaloob sa bawat isa. Okay? Kaya lagi po nating tinetestify ang kaligtasan. So ito po yung tinatawag nating pivotal point ng ating paglilingkod. So dito po umiikot lahat sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa salvation. So ito yung pinakadahilan. Kaya po tayo naglilingkod sa Panginoon. And meron tayong confidence na humarap sa buhay na darating, kasama po natin ang ating Panginoon. Okay, so ngayon po mga kapatid, tayo po'y dadako na sa ating mensahe. Mula po ito sa salita ng Diyos. At ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon sa pagkakataong ito. Isang pribilehiyo po mula sa Diyos na makapagbahagi muli ng Kanya pong salita. Samahan niyo po ako once again sa ating sinisiris na passage. So this is 1 Peter chapter 2, verses 13 to 17. Sa Tagalog po ay Unang Pedro, Kabanata 2, mga talata 13 hanggang 17. So tayo po'y taglis Ini-English tapos tinatagalog. Yan. So 1 Peter chapter 2 verses 13 to 17. So ito po yung ating passage. At naka-part 1 na po tayo last Sunday by the grace of God. At ngayon po ay yung nalalabing 3 puntos ang atin pong matutunghayan sa biyaya din po ng Panginoon. So tayo po ay sandaling tumayo muli mga kapatid para po sa pagbasa. At pagkatapos tayo po ay mananalangin sa Panginoon. 1 Peter 2:13, be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. For this is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, dakila naming Ama na nasa langit, marami pong salamat sa umaga pong ito. At minsan pa kami ay pinagpala po ninyo na makarinig muli ng inyong pong salita. And tunay po ng bawat sandali sa buhay namin ay biyaya po ninyo, Panginoon. Kaya patuloy namin kinikilala na ang sandaling ito ay higit na dakilang biyaya mula sa iyo. At kalakasan po namin para po sa panibagong linggo na inyo pong ipagkakaloob. At patuloy po namin gawin, Panginoon, kung ano pong ituturo po ninyo sa amin. Tumalima kami sa inyo pong ituturo sa umagang ito, Panginoon. At ang inyo pong tagapagsalita ay isa lamang instrumento ninyo na inyo pong gamitin lamang para po sa iyong kapurihan. At patuloy, O Diyos, sa lahat ng aking pong nagawa, patawarin niyo po ako, Panginoon. At patuloy po sa umagang ito, ang karangalan po at kaluwalhatian ay sa iyo po lamang. Pangunahan niyo po ang inyong pong lingkod at ang bawat isa po sa amin. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So tayo pong lahat ay makakaupo na. Muli ang ating pamagat ng ating mensahe is ang pagpapasakop ng isang Kristiyano
or the Christian submission towards society. So when we speak of society, so this is a broad term, ano po, kasi pag sinabi po nating lipunan, so it includes the government, kasama po ang pamahalaan, kasama po ang empleyo, kasama dito ang pamilya. Ano po? So lahat ng 'yan ay galing po sa Diyos. So siya po ay meron pong siya po yung author ng lahat ng ito. Ano ho? Ang gobyerno, ang empleyo, ang pamilya, at maging ang church. So lahat ng 'yan ay mula po sa ating Panginoon. But specifically, ang atin pong tinatalakay dito po sa ating passage is towards the government o sa pamahalaan. So ano ba ang dapat na maging akto ng isang Kristiyano sa gobyerno? Ano dapat ang maging sentimiento at disposisyon ng isang Kristiyano sa, sa gobyerno? Yan. So yun po yung ating subject dito po sa ating message. At ang atin pong objective, mga kapatid, once again, ay to keep our public testimony as a living example of how a citizen of heaven should submit himself. Ano ho? Sa gobyerno. Kaya hindi po ibig sabihin na tayo ay isang mananampalataya, meron lang tayong gustong galawan, meron lang tayong gustong sundin, meron lang tayong gustong i-observe. Hindi po. Bilang isang Kristiyano, so maging aware po tayo sa authorities o sa kinauukulan na kinapapalooban po natin. Ano po? So katulad po natin, tayo po ay citizen ng Candelaria. Citizen tayo ng Quezon, di ba? So may municipal, may provincial, may barangay, national. So may kapulisan, may kasundaluhan, di ba? So ibig sabihin, ordered po sa atin ng Biblia na tayo po ay magpasakop. Not to the point na sa lahat ng kanilang ipapagawa sa atin, magpapasakop tayo. Di ba? Because kung ang ipapagawa nila sa atin is ito ay labag sa ating pananampalataya, we have to stand na tayo mas higit na sumusunod sa Diyos kaysa sa tao. Ano po? But, kung ito naman ay para sa atin, so it's for our own, it's for our welfare, so bakit hindi? Kaya sabi dito, be subject. Tayo po ay magpailalim. Ano po? So, the first 2 points last Sunday, mga kapatid, atin pong tinalakay. Number 1 is the mandate. So, ito pong ating makikita. Ano ho? So, the mandate for submission, we are mandated to submit. Hindi po ito isang pakiusap sa mga Kristiyano. Kundi dapat gawin ng isang Kristiyano. Pag sinabing mandate, mandato, ito ho ay dapat. Ano ho? Na ginagawa po ng isang Kristiyano. Hindi ho maaaring ang isang Kristiyano ho ay napilitang sumunod sa batas. Ano ho? Kung ito man ay municipal ordinance, kung ito man ay barangay ordinance, kung ito man ay batas na effective sa buong bansa. So, nagpapasako po siya ng walang, kumbaga, wala siyang reservation sa kanyang sarili or sa kanyang sinusundan. Di ba? So, that is our first point. Kaya ito po ay isang utos para sa atin. Submit yourselves sa lahat ng mga institusyon na meron po sa mundong ito dahil ang Diyos ang pinagmulan po nito. Okay? So, we are mandated to submit to them for they are instituted by God in Romans 13. Di ba? So, lahat po tayo ay magpasakop sa mga governing authorities, sa mga kung anong panuntunan ng kanilang ipinapatupad. So, dapat po tayong magpailalim kung ito'y para din sa atin. Ikalawa po is the motivation. So, ano po ang motibo ng isang Kristiyano para magpailalim? So, that is for the Lord's sake. Ito'y ginagawa natin para sa Panginoon, hindi para sa tao. Ma-appreciate ng mga tao sa pagsunod ho natin, but the primary concern ho natin, the primary cause, kaya ho natin ginagawa, is para ho sa Panginoon. Sapagkat tayo ho ay Kanyang lingkod. Di ba? So, based on the context, makikita ho natin, tayo po yung mga lingkod ng Diyos. We are the servants of God. At isa ho sa paraan upang maipakita natin ang ating paglilingkod sa Diyos ay kung paano po tayo umaakto sa government. Amen? So, yan po yung makikita natin. So, first is that we obey them to honor the Lord and His supreme authority.
So sa pamamagitan ng ating pagsunod, ipinapakita natin ang ating pagkilala, ang ating pag-acknowledge sa supreme authority ng Diyos. Ano? Kaya nga, siya ang Diyos na higit sa lahat, siya ang kataas-taasan. So siya yung nag-rule pa rin sa lahat, bagamat sila yung mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon. But when we speak of the authority, ang Panginoon pa rin po ang nangunguna. Ano po? Kaya isang paraan po ng pagpaparangal natin sa Kanya, sa Panginoon, ay ang pagsunod natin sa mga taong namumuno sa atin. Next is we obey them to imitate Christ's obedient submission to the Father. Sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga authorities, naihahalimbawa natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. It's not simply na tayo sumusunod lamang, but through that, na ipapakita po natin ang ehemplo ng ating Panginoon. Kung paano niya sinunod ang kanyang Ama. Ano po? The obedient submission of the Son to the Father. Kaya ito po ay pagkakataon po natin na may pakita ho ang larawan ng ating Panginoong Hesus. Hindi ho natin dapat ipagsawalang bahala ang pagkakataong sumunod po tayo sa mga batas o sa mga namumuno sa atin. Dahil isa din po yan sa means para maipakita po natin ang ating Panginoon. So, we always pray to God na lagi nating ipinapanalangin sa Diyos na, Panginoon, sana sa aking pagtagal sa pananampalataya ay mas makita ang imahe ng Panginoon sa akin. Hindi ka naman sumusunod sa batas. Pag sinabing no entry, umi-entry. Pag sinabing bawal umihi, nakikiihi ka din. 'Di ba? Sa mga simpleng batas, hindi tayo maasahan. Hindi tayo maging isang example. Kaya sabi dito, sa pamamagitan nito, maipakita natin ang Panginoon. Tayo ba'y sumusunod o hindi? Saan ba tayo galing? Galing tayo saan? Sa pagsuway, disobedience, right? We were sons of disobedience. And now we are sons of obedience. At ang pagiging anak na sumusunod ay hindi lamang sa loob ng iglesia. Publicly, kailangan ding may pakita ho ng bawat Kristiyano. And number 3, we obey them for it might become our opportunity to share the gospel. We always pray na sila'y makakilala sa Panginoon. Paano kung tayo palang instrumento ng Diyos sa kanila? Kaya hindi natin sasayangin ang sandali. Kung halimbawa, meron tayong access or halimbawa, kakilala natin ang isang barangay official o kahit ang kapitan, kahit ang alkalde, So, it's a privilege, hindi ho para halimbawa, magkaroon tayo ng backer o malakas ang kapit natin sa kung anong ilalapit natin sa kanila, kundi ito'y oportunidad natin para maibahagi sa kanila ang mabuting balita. So dapat ito ho ang unang nasa isip natin, hindi yung dahil, malakas ako kay Mayor kasi ganito, So para pagka lumapit ako sa kanya, madali akong makakuha. Madali akong maasikaso. Di ba? So, hindi po. Kung meron man tayong ganung privilege, ang una nating isaisip, ito ang mga taong ito ay nakakilala sa Panginoon. Si Kapitan Kaya ay nakakilala sa Panginoon. Kahit alam natin yung kanilang buhay, yung kanilang gawi bilang isang opisyal, pero nandun pa rin ba yung ating malasakit para sa kanilang kaluluwa? Na sila ba talaga ay mahal natin? Dahil sila ay may buhay at may kaluluwa. Di ba? Hindi natin alam kung tayo pong instrumento ng Panginoon sa darating na araw. Kaya we must be motivated by our aim as Christians, and that is to glorify God. Sa bawat pribilehiyong meron po tayo, toward the government, to the civil authorities, ang lagi nating maging kaisipan po natin ay ang kaluwalhatian
ng Diyos. Amen? Ang kaluwalhatian po ng Panginoon. Kaya, again, Christians are not to become Christians to stir up a protest against civil authorities or to promote insurgency. Since God found it and it's one of His means of our obedience as citizens of His kingdom, we must submit to them. So tayo po'y magpailalim dahil ito po ang sabi ng Bible. Hindi ho tayo tinawag ng mga Kristiyano para sumuway sa gobyerno, kundi maging ehemplo po tayo ng pagsunod sa kanila. At makikita din po natin ang sinabi po ni Apostle Peter as our next point, number 3, kung sino po ang mga sinusunod o susundan po natin or susundin po natin. Kaya number 3 is the margins of our submission. So, yung hangganan ng ating pagpapailalim. Okay? So, sino po ang mga taong ating, sabi dito, pagpapailaliman. Ano ho? O tayo po ay magsasubmit. So, verse 13, mga kapatid, tingnan po natin muli. Be subject for the Lord's sake to every human institution. So the Bible says, to every human institution, whether it be to the emperor as supreme, or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. So, ang sinasabi po dito na extent or yung sphere ng ating submission is every human institution. So, kung titingnan po natin, nung panahon po ni Apostle Peter, binanggit niya, emperador. Hindi po ito yung alak ha. Okay? Whether it be to the emperor, okay? So the emperor, because during that time, that was a Roman Empire. Ano po? Most likely si Nero, ang emperor nung panahon na yon. So kung familiar tayo sa mga naging emperor ng Roma, ano? So si Nero po ang emperor po nung panahon na yon. But sa kabila ng pagiging brutal ni Nero sa mga Kristiyano, sa kabila ng treatment ni Nero sa mga Kristiyano, bilang siya ang emperador, ano pong sabi ni Apostle Peter? Submit. Okay? And most likely ang sinasabi po dito ni Apostle Peter is, kung ano ang nasasaad sa batas ng imperyo ng Roma, nakabayaran sa kanilang pagsuway, dahil ang pagsuway nila is pagsunod sa Panginoon, magpailalim. Magpailalim sa kung ano ang punishment na maaaring ipataw sa kanila. Kagaya po ng ating Panginoon, right? Di ba? So kahit there was injustice sa kanyang kamatayan, there was no, sabi nga, even one word na lumabas sa kanyang bibig bilang ganti sa injustice na ginawa sa kanya. Si Esteban in Acts chapter 6 and 7, kahit ho alam niya na panganib at buhay ang magiging kapalit sa kanyang pagdepensa sa ating Panginoon laban sa mga Sanhedrin, ipinagpatuloy niya ang pagbabahagi ng mabuting balita. Ipinagpatuloy niya na itaas ang Panginoon. That's why here, so meron pong emperor, so representing the higher one, and the governor, the lower one. So kung i-relate natin sa ating setting sa panahon natin, so we have the national and local. Okay? So when we speak of the national, pinamumunuan po ng Pangulo. Kung meron po local, pinamumunuan po ng, it could be mayor, kung municipal, captain, kung barangay, kung provincial governor. Di ba? So, sabi dito, every human institution must be subjected, in short. Ito pong sabi ng salita ng Panginoon. As a Christian, we must see the 3 essential purposes for government. Bakit ba may gobyerno? At bakit dapat tayong magpailalim sa gobyerno? Dapat maliwanag sa ating bilang mga Kristiyano ang layunin kung bakit may gobyerno. Bakit mayroong existence ng pamahalaan. Ano po? So, tingnan po natin mga kapatid, dito po sa Romans 13.
So, lagi pong ang reference po natin dito is dito po sa Romans chapter 13. So, from verse 1 pababa, tingnan po natin. Okay, sabi dyan, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. Verse 3, for rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Kung hindi ka naman gumagawa ng kabulastugan, bakit ka matatakot sa mga otoridad? Ano? So, hindi sila terror sa mga mabubuti. Sabi dito, to a good conduct, but to bad. That's why the first purpose is for the restraint of evil. Para mapigilan ang paglaganap ng kasamaan. So, nandun yung consciousness na may kasamaan. Ano? Nandun yung consciousness na talagang ang mundo ay masama. Kaya may gobyerno na kung saan isa sa ibinigay ng Panginoon para mapigilan, masawata ang kasamaan. Ano kaya magiging sitwasyon natin kung walang gobyerno? Lahat tayo presidente, lahat tayo mayor. Lahat tayo kapitan. Ano? Ay daig pa natin ang riot sa kulungan. Kasi walang magpapailalim. Lahat gustong manguna. Lahat gustong nasa taas. Kahit sa church, hindi pwedeng lahat ay nasa pastoral. Ano po? Ibig sabihin, may dapat magpailalim. At ang mga Kristiyano ang unang dapat maging halimbawa sa pagpapailalim. Okay? So, again, ano po sabi dito? For rulers are not a terror to good conduct but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good and you will receive his approval. So ito, isa pa yung example natin. Pagka nakakita tayo ng LTO, ano? Halimbawa tayo may motor, ano ho? Di ba? So alam nating may LTO. Alam nating walang rehistro. Walang lisensya. Ano po? So, nandun yung guilt sa part natin. Amen? Kaya takot tayo, nagtatago tayo. Ano ho? Hindi na natin yan, itatago yan. But, ano po ang sabi ng Biblia? So, tayo po ay, sabi dito, you will receive their approval if you do good. So, kung ano yung maging kabayaran sa iyong violation, tanggapin. Kahit sabi natin, ang laki naman ang laki naman ng multa. Ano? Magkano daw bang multa sa walang lisensya? 1,500. 1,500. Ano po? Dati, one time nahuli po ako dyan sa highway. Ano po? Dahil bawal doon sa highway ang tricycle. So, hindi ko pa alam na bawal pala ang tricycle sa highway, sa poblasyon. Ano po? Mula Caliramos hanggang, ano ba yung huling kalye bago tuloy ng Masin? Sa may, yung Tagawayan. So, bawal ang tricycle, yung stretch na yon. So, natsempuhan po ako doon sa may outpost. Enforcer, 200. Tubos ang lisensya. Okay? So, mga kapatid, makikita ho natin yung sitwasyon, talagang hindi mo maaaring irrelevant ho sa isang Kristiyano ito. So, na-experience ho marahil ng marami sa atin o ng ilan sa atin na kung tayo ho ay may violation at alam nating tayo ho ay may multang babayadan. So, isa po yan sa mga hamon po sa atin at sukat din ng ating patutuo bilang Kristiyano. Okay? Na tayo po ay magpasakop. Ano po? Kaya sabi po dito, then do what is good and you will receive his approval, for he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. So, depende sa bigat ng iyong
kasalanan. Depende sa bigat ng iyong violation. So, first offense, second offense, third offense. Bakit hindi pa tayo nagtanda doon sa first? Ano ho? Kung nakakilala ka sa Panginoon, paabutin mo pa ng third offense. Paabutin mo pa doon sa revoke ng lisensya. Halimbawa lang, kung tayo nakakilala sa Panginoon. Di ba? That's why here, brothers and sisters, it says, ito'y para sa atin. Sa pamamagitan nito, may papakita ho natin ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo magmamatigas at tutuligsain natin. Ano ho? Kung tayo nakakilala sa Panginoon, ang pamahalaan. Bagamat alam natin na ang pamahalaan ay marami pong mga tinatawag nating flaws. Ano ho? Pero hindi po dahilan yan para hindi ho tayo magpailalim. Okay? So that is our duty. Okay? Submission. So this is number 3. Ano po? The margins. Lahat ng institusyon, lahat ng mga kagawaran, lahat ng agencies. Ano po? Submit. Kahit sa mga halimbawa ay yung mga halimbawa SSS. Okay? So kung halimbawa hindi makatwiran ang mga benepisyo, di ba? So yan po yung isa sa mga dapat nating tingnan natin, i-evaluate natin ang ating sarili. Na baka lumalampas na tayo. Natetrespass na natin yung ating pagiging isang Kristiyano pagdating sa mga bagay na ito. Okay? Again, we have number 1 is the restraint of evil. Next, nakita din po natin is the promotion of the public good. So that is the second purpose, the promotion of the public good para sa ikabubuti ng publiko. And number 3 is the punishment of wrongdoing. Para maparusahan ang mga may kasalanan. Ano po? Ganun din naman po sa atin bilang mga Kristiyano. Kung may ginagawa, may parusa. Because ang Diyos natin ay Diyos na nagdidisiplina. So apply din po siya. The role of the government is clear. First, to create fear that restrains evil. Para magkaroon ng takot ang bawat tao laban sa paggawa ng masama. Next, to punish those who do wrong. Parusahan ang mga gumagawa ng mali o ng masama. Curfew, for instance. 18 anyos, bakit ka palalabas? Or below 18 years old, bakit ka palalabas sa itinakdang oras ng curfew? Kung merong umiiral na curfew. Di ba? And protect those who do right. Protektahan ang mga gumagawa ng tama. So yan po ang purpose ng gobyerno. Ano ho? Kaya isa din sa ginagamit ng Diyos ang gobyerno para magkaroon po ng kaayusan. Ano ho? Sa ating lugar, sa ating bayan. Peace and order. Next, number 4 is the mindset for submission. So number 3 answers the question who. So sino dapat ang ating kung kanino dapat tayo mag-submit, sabi dito, every human institution. Then number 4, the mindset for submission. So this answers the question why. Bakit? Verse 15. Balikan po natin ang ating passage. Verse 15, for this is the will of God, that by doing good, you should put to silence the ignorance of foolish people. Kaya testimonya pa rin ang pinag-uusapan. Hindi lang ang pagiging Kristiyano is only about your mind, sabi nga, isip lang. Your intellect about God. Your intellect about Christ. Your intellect about sin. Not only that. Talagang sinasako po nito lahat. Ano po? Yung ating patutuo. Sabi dito, it is the will of God that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. So, what is the correct mindset? Again, by doing good, sabi dito, you put them to silence
those people, sabi doon, ignorant people or foolish people. So ito pong tinatawag na foolish people is no other than the unbelievers, yung mga umuusig sa mga mananampalataya noong panahon po ni Apostle Peter, kasi nagsisimula na po ang persecution at tumagal po ito ng maraming taon. At hanggang sa panahon po natin, mga Kristiyano, patuloy pa ring inuusig, patuloy pa ring tinutuya, nililibak sa kanilang pagiging Kristiyano. Hindi man gasino nating na-experience dito yan, pero sa ibang bansa, mas intense yung persecution na kanilang nararanasan. Pero by submitting, sabi dito, sa pamamagitan ng kanilang pagpapasakop o pagpapailalim sa authorities, kanilang napapatahimik ang mga taong ito. So the word to put them to silence or to silence is some kind of parang yung binubusalan. Yan, muzzle. Okay? So binubusalan. Yung halimbawa, kinidnap tapos tinatalian yung bibig para hindi makasigaw. So ganun po yung word na silence po dyan. To silence the ignorance of foolish people, and this is one of the Christian's best defense against our enemies. Do we agree? Brothers and sisters, this is one of our best defense against our enemies. By living, sabi dito, with submission. Kung tayo nabubuhay sa pagpapailalim. Titus chapter 3. Tingnan po natin sa Titus chapter 3 verse 1 to 3. Ano po sabi po dito sa Titus? Tingnan po natin. Bagamat iba po yung audience dito, kasi ito po ay sa Crete or sa isla ng Creta na pinagpapasturan po ni Tito, or Titus. Verse 1, remind them to be submissive. So, palalahanan mo ang mga mananampalataya sa Creta. Sabi dyan, remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy toward all people. Okay? For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. Again, this is one of our best defense, mga kapatid, na hindi tayo magiging sakit ng ulo ng gobyerno. Hindi tayo magiging sakit ng ulo ng barangay. Hindi tayo napapatawag sa barangay, ano gayan? Ano po? Tayo pang pinagmumula ng kaguluhan. Tayo pang pinagmumula ng, ano ba sabi dito? Quarreling. Ano? Doon na tayo galing. Kaya ang pakiusap po sa atin, submission. Tayo po ay magpasakop. Huwag tayong maging unaware sa kapaligiran natin na parang walang nakakarinig sa atin at walang nagmamasid sa atin. Okay? Integrity must penetrate every sphere of human society. So to put it in one word, so ito yung tinatawag po nating integrity o integridad. So ibig sabihin ng integridad ay yung buhay natin hindi ho parang inaanod-anod. Talagang straight ho tayo sa buhay. Kung anong meron po tayo, wala tayong kinikilingan. So that is the word integrity. It must penetrate every sphere of human society, including the government. Kinakailangan makita sa buhay natin ang integridad. Maging ng gobyerno sa atin. Kailangan makita ang integridad. Tayo mabuhay ng merong tinatawag nating irreproachable testimony. Kagaya po ng sinabi sa 1 Timothy chapter 3, ano po ang nire-require ng Biblia sa mga
sa mga bishops, pastors, elders, without reproach. Wala siyang kapintasan. Pero hindi ibig sabihin hindi siya nagkakasala. Ang ibig sabihin po nung without reproach or having an irreproachable testimony, sa mata ng publiko, hindi siya kilalang may kalokohang ginagawa. Hindi siya kilalang, for instance, chismoso, sinungaling, mayabang. That is without reproach. Ganun po ang ibig sabihin. And, sabi dito, public. Hindi ho lang sa loob ng church. Sa mata ng iyong kapitbahay, sa mata ng iyong kamag-anak, sila mismo ang magtataka sa iyo, bakit ka nagkaganyan? Hindi yung, ang ipinagtataka nila, sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, pero parang hindi ka Kristiyano kung sa iyong pamumuhay. Ano po? So, again, live with an irreproachable testimony as what the Scripture requires of the servants of God. Kung ano ang nag-require ng Biblia sa mga lingkod niya, ito ho ang dapat na nasa isip po natin. So that is the mindset for submission. Amen? Amen. Mga kapatid. And number 5. Yan. So panghuli na po tayo. Number 5, verse 16. Tingnan po natin sa verse 16 and 17. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Okay? Ano pong ibig sabihin yan? Number 5, the manners of submission. Ano ang iba't ibang pamamaraan na kung saan ay dito natin ay ipapakita ang ating pagpapasakop? First, so we have 5 subpoints. Ano po? So, Apostle Peter concluded this section with the imperatives of the Christian submission towards civil authorities by number 1, to live and act before them as servants of God. So sa ibang translation po, kung titingnan po natin, ang ginamit po dito is act as free men. Okay? Sa English Standard, ang sabi dito, live as people who are free. Mabuhay ka bilang isang malaya. Hindi lang bilang isang literal na malaya, unlike sa isang nakakulong, kundi bilang malayang Kristiyano na ikaw ay nakalaya mula sa gapos ng kasalanan. So that is number 1, to live and act before them as servants of God. So servants of God are free men. We are the true free men. Hindi ho yung free men na ano ha, kasi merong free men na pangalan ng isang sorority. Ano po? But the true free men is walang iba kundi ang mga Kristiyano. Because they are free from the condemnation of sin, free from the penalty of the law, free from the bondage of Satan, free from the world's control, and free from the power of death as a result of Christ's redemptive work. Mamuhay tayo bilang Kristiyano sa madalit salita. Ang pamumuhay Kristiyano ay isang malayang pamumuhay. Hindi kalayaan na gawin ang gusto natin, kundi kalayaan nating ipakita ang bunga ng ating kaligtasan. Na tunay tayong malaya mula sa kaparusahan ng kasalanan, mula sa kabayaran ng kautusan, mula sa pagkaalipin ng kaaway, mula sa pagkontrol ng sanlibutan, at mula sa kapangyarihan ng kamatayan. That is what does it, sabi nga, ito po ang ibig sabihin. Live as people who are free. Hindi ho tayo nabubuhay na parang bilanggo. Bilanggo tayo ng ating laman. Bilanggo tayo ng kaaway. Bilanggo tayo ng sanlibutan. Kundi nakalaya na tayo dahil ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay sa kanyang pagtutubos. And also, servants of God do not use their freedom to sin or to compromise their testimony for their sake.
Ang mga lingkod ng Diyos ay hindi ginagamit ang kanilang kalayaan sa pagkakasala. So, hindi po ibig sabihin ang biyaya ay lisensya sa pagkakasala o permit natin na magkasala. Sa halip tayo ho ay mabuhay malayo sa kasalanan. Tayo'y lumayo sa kasalanan. Okay? And to compromise their testimony. Sinasaalang-alang natin ang ating patotoo. Wala tayong pakialam. But in Galatians 5:13, ano pong sabi dito? For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Sa pamamagitan ng pag-iibigan sa isa't isa at paglilingkod, sabi dito, sa isa't isa, ito ang tunay na pamumuhay ng malaya. At ang kalayaan ay hindi oportunidad sa laman. Okay? So that is to live and act before them as servants of God. So remember, we are the bondservants of God. Amen? Lingkod po tayo ng Diyos, alipin tayo ng Panginoon, hindi tayo alipin ng ating sarili. Kung hanggang ngayon, alipin pa rin tayo ng ating sarili, hindi pa hulihan lahat, humihinga pa tayo ngayon. Nananawagan pa rin ang Panginoon sa pamamagitan ng mabuting balita. Tayo ho ay magsisi sa ating kasalanan. But before that, kilalanin natin ang Panginoong Hesus. Ano po? Na siya lang ang ating pag-asa, siya lang ang ating tagapagligtas. Next is to honor all people. Verse 17. Ano po sabi dyan? Honor everyone. So, ano pong ibig sabihin yan? To honor all people is just like to show courtesy, to be civil, okay, sa lahat ng tao. Yan ang kaugaliang Kristiyano. Hindi yung Kristiyano ka, nakagalit mo, hindi mo na pinapansin. Dati mong kasama sa church, hindi mo na pinapansin. To honor all people again, okay? To be civil. That is a Christian virtue. Christians should not be partial to whom they like to talk or greet, but every person, because every person was made in the image of God. Kaya sino tayo para maging husgado or maging hukom tayo sa ibang tao? Dahil lang hindi tayo nagkasundo sa isang bagay o hindi tayo nagkasundo sa maraming bagay, ang naging defining element natin is yung kung ano yung ating pinangahawakan, hindi kung ano ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya honor all people. Okay? Huwag tayong namimili kung sino yung taong gusto nating batiin o kung sino yung gusto nating kausapin. Number 3, to love the brethren in Christ. So that is love the brotherhood, di ba? Dito sa verse 17, love the brotherhood. So hindi po itong brotherhood dito is yung fraternity, kapatiran, Hindi po ito yung fraternity. Ang ibig sabihin ng brotherhood dyan is the church. Kasi ang audience dito is church. Okay? That's why to love the brethren in Christ, and in the context, it refers to the Christian community. And it says, love one another. Mga-ibigan tayo sa isa't isa. For how many times, sinabi po sa Bible in the New Testament, ang command na love one another. So love is mentioned 60 times more or more, but yung love one another po is 14 or 16 times. Na binanggit po yan in the entire New Testament. So, in the book of John, madalas po yan binanggit ng Panginoon. Ano po? So, love one another as I love you. Pag ginawa ninyo ito, kayo aking mga alagad. Okay? So, dito, inulit po ulit ni Apostle Peter, love the brotherhood. Mga-ibigan tayong mga magkakapatid sa Panginoon. Hindi tayo nangagkakagatan sa isa't isa. Hindi tayo sasakitan sa isa't isa.
Huwag naman sanang hanggang physical. Ano ho? So, kasi ang common na nangyayari po is verbal. Pero huwag naman sanang physical. Okay? Huwag sana yung nangahampas ng Bible. Ano? Mas masama na yun. Okay. Letter D, to fear God. Okay, so, sa verse 17, sabi po dito, to fear God. So, to render your utmost respect and worship to God publicly. Hindi lang ho nakapaloob sa church or dito lang natin sa church gagawin yung worship o yung fearing God. Kailangan napapansin ng publiko yung ating pagkatakot sa Diyos. Yung pagrespeto natin sa Panginoon. Do not be ashamed to sing hymns. For example lang ito, ano po, application. Do not be ashamed to sing hymns before the unbelievers. Halimbawa, nasa dorm ka, ano ho, kung mga unbeliever ang kasama mo, tapos nasa CR ka, kumakanta ng hymns, huwag mahiya. Ano ho, kung ang kinakanta nila ay yung mga uso ngayon, yung pantropiko, halimbawa. Ano ba yung mga usong kanta ngayon? Di ba? Oh. Kung yun ang kinakanta nila, ang kantahin mo yung kinakanta ng mga Kristiyano. Okay? Do not be ashamed to pray in public places. Amen. Huwag kang mahiyang manalangin kahit nasa sasakyan, nasa jeep, habang nakasakay ka. Okay lang yun. O kumakain, di ba? So, nasa ospital ka? Dito lang one time nadatnan kami nung nurse, nagpe-pray po kami mag-asawa. So, sabi nga, isa sa mga ways yun para may pakita ho natin na tayo po ay hindi lang ho dito citizen. So, tayo din po ay mamamayan ng langit. Pakatandaan po natin. So, do not be ashamed to pray in public places. Every place that we can go, it could be a place of our personal praise and prayer. Kahit saan man tayo, public na nasa tren, MRT, eroplano, saan man tayo lupalop ng mundo tayo nakakarating, pwedeng iyan ay lugar ng ating personal na pagpupuri at panalangin kahit hindi ho yan naririnig ng ating katabi. Ano ho? Kahit inaudible. Alam po ng Panginoon ang ating puso. So ito ho ang sinasabing to fear God. Dito po sa talata. And to honor the king. Emperor. Sabi po dito sa talata, honor the emperor. Okay? So this serves as a turnaround imperative. Parang ang nangyari po dito sa kahuli-hulihan, bumalik po siya doon sa verse 13, yung unang verse po natin. So, this serves as a turnaround imperative, pagpapaalala po sa atin na tayo ho ay magpasakop sa mga otoridad. Okay? So, huli ko pong basahin ang Romans chapter 13 ulit. Balik po tayo sa Romans 13. Verse 5. So, natapos na po nating basahin kanina ang verse 4. Ano po? 1 to 4. Ngayon po yung 5 to 7. Romans 13, 5 to 7. Therefore, one must be in subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. So, isa ho yan sa kailangan nating i-practice, mga kapatid. Di ba? So, kung ano ang nasa conscience, sabi dito, conscience ho natin. Kung ito ang tama, bakit hindi natin gagawin? Kung ito ay mali, bakit natin gagawin? Okay? For because of this, you also pay taxes. Verse 6. For the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Pay to all what is owed to them, taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. So, kasi Roman government ang pinag-usapan. Ano ho? So, yan sabi ng Panginoon ay render to Caesar ang kay Caesar at kung ang sa Panginoon ay sa Panginoon. So, kailangan maliwanag po sa atin. Hindi ho tayo kumbaga mixed up ng mga principles sa gobyerno at sa
pagiging Kristiyano ho natin. Kailangan maliwanag po sa atin kung ano ang dapat na maging, kung ano dapat yung part natin sa gobyerno, nagagampanan po natin. At the same time, yung part natin bilang Kristiyano, nagagampanan ho natin. Wala hong nale-left behind. Okay? Yun po yung sinasabi dyan. Of course, sasabi dito, sabi nga, obligasyon nun natin, kung tayo po isang empleyado, magbayad ng buwis. At maging tapat sa pagbabayad ng buwis. Kasi sila ay ministro din ng Panginoon. Sabi dito, ministers of God. Although, sabi nga, alam natin sa isip natin bilang mga tao, may reservation po tayo, pero saan tayo papanig? Sa reservation natin o doon sa obligasyon natin? Kasi ang Panginoon pa rin ang nagkukontrol. Ano ho? Ang Panginoon pa rin ang nag-rule sa lahat. Pakatandaan po natin yan. Okay? So that is to honor the King. Igalang po natin at ipakita ho natin ang ating pagpapasakop. Huwag tayong maging insurgent. Huwag tayong maging rebelde. Okay? Hindi po yan ang kalooban ng Diyos sa isang mananampalataya. Kaya there must be no ifs and buts in the issue of Christian submission towards civil authorities. Huwag na tayong magtanong, bakit ga? Sa Maynila, ba? Ano ho? There must be no ifs and buts. Kasi ito yung ano niyan yung nakaupo kasi ganito eh. Tinitingnan natin yung personalidad, yung kahinaan ng nakaupo, pero hindi natin nakikita na nako-compromise na yung ating pagpapasakop na dapat ay nakikita sa atin bilang mga Kristiyano. So, these are the 5 important things sa usapin ng pagpapasakop. So, towards society, first, the government. Nakikita ho natin. First, sabi dyan, we have the mandate. Next is the motivation. Then the margins. Then the mindset. And number 5, the manners of submission. Makilala tayo na sumusunod at hindi sumusuway. Kahit ito ho ay mga hindi Kristiyano. Ano ho? Hindi po ibig sabihin tinotolerate natin kung ano ang mali, but as far as sinasabi ho ng Bible na ito ang dapat, sundin po natin. Kung ano ang tama, ayon pa rin sa Bible, sundin po natin. Pero kung alam nating labag sa pananampalataya, kailangan na nating tumindig at itaas natin ang Panginoon. At ipagtanggol natin ang Panginoong Jesus. Okay? So that is our message. Mula po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa iyong salita. Salamat po sa biyayang ito. Muli niyo po kaming pinapaalalahanan na hindi lang po kami aakto sa mundong ito bilang mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Umakto din po kaming mga Kristiyano sa public place, Panginoon, sa lahat ng mga taong makakasalamuha po namin, sa lahat ng authorities, Panginoon, na meron po sa mundong ito. Dahil ito'y galing din po sa iyo at ito po ay isa sa mga kaparaanan po upang may exercise po namin ang bunga ng amin pong kaligtasan. Ang aming submission, obedience, pag-comply sa lahat ng mga dapat naming gagawin, Panginoon, hanggat hindi po ito labag sa amin pong pananampalataya. Pangunahan niyo po kami, tulungan niyo po kami na may pamuhin namin ang lahat ng katotohanan ito na inyo pong binahagi sa amin. At ang lahat ng papuri, patuloy pa rin na sa iyo lamang, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.